Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin mga kababayan yung interview ni Boy Abunda kay Joey Marquez. Yan po, sabi dito sa balita, Joey Marquez naniniwalang hindi responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang magulang. Ano sa tingin ninyo? Siguro si Joey Marquez, mga kababayan, kasi palikiro din ito eh. Malamang sa malamang, siyempre, yung iba niyang mga anak, hindi nagugustuhan yung mga ginawang kapilyuhan niya. And so, baka ramdam mga kababayan ni Joey Marquez na yung iba niyang mga anak, baka gantihan siya. Di ba? Mga ganitong mga mga statement, medyo may malisya. Kasi po, sa totoo lang, hindi po tama ang ganitong statement. Hindi po tama ang ganitong paniwala na yung mga anak walang responsibilidad sa magulang. Pag ganito na po ang ituturo mo sa mga anak mo, malamang yun talaga ang mangyari sa'yo. Di ba? Kasi pinaniwala mo yung mga anak mo ng maling paniwala. Mali po sa katuruan, mga kababayan. But anyway, ibigay ko sa inyo po yung tamang turo, tamang paniwala that will preserve the family. Yan ang rason kung bakit in-establish natin ito mga kababayan na podcast natin, Life with Dante M. Para yung mga maling paniwala that affects life, that affects relationships, that affects family, that affects society, that affects our country. Yung family kasi po, diba, siya yung smallest unit in our society. Kaya dapat maayos yung pamilya. Pag hindi po maayos ang pamilya, hindi maayos ang barangay. Kasi magulo ang barangay dahil sa magulong pamilya. Di ba? Kaya ang dami nating problema sa ating bansa. Nagsimula yan sa problema sa pamilya. Kahit yung mga crimes, mga kababayan, and lack of discipline sa communities. Kaya halimbawa yung baha sa Metro Manila, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Nagsimula yan po sa pamilya. Hindi maayos yung pamilya. Hindi naturuan yung mga anak ng tamang disposal ng ng kaayusan sa bahay. Kaya damay-damay yung community, damay yung lungsod, damay yung buong bansa. Kaya napaka-importante po na ang maayos na pamilya. At ang maayos na pamilya po, nagsisimula sa maayos na paniniwala, sa tamang paniniwala. Pero ganitong sinasabi ni Joey Marquez, malamang yung mangyari sa kanya kasi yun ang kanyang sinasabi. Di ba? And sabi ko nga, maybe because may mga kamalian siya. May guilt feeling siya sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya mismo. Kasi may kapilyuhan siya. Ang dami niyang mga anak. Ang dami niyang pinakialaman. Di ba? And so, hindi talaga siya pwede na mag-demand ng ganon sa kanyang mga anak kasi susumbatan siya. Yan Joey Marquez naniniwalang hindi responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang magulang. This is wrong. Sinasabi ko na sa inyo. Maybe yung mga iba nating mga tagapanood, kukontrahin ako. Okay lang yan. Kontrahin ninyo po ako. Pero kung ang paniwala ninyo po, parehas ng paniwala ni Joey Marquez, yon talaga ang mangyayari sa inyo. Kasi iisipin ng mga anak ninyo, tama. Hindi nila responsibility ang alagaan yung kanilang mga magulang. So hindi talaga kayo niyan aalagaan. Kasi yun ang inisip ng inyong mga anak na hindi responsibility. Pero kung tinuruan ninyo ang inyong mga anak that it is the responsibility na alagaan yung kanilang mga magulang, aalagaan kayo niyan. Kasi pag hindi, pasa-pasa yan pa from generation to generation. Ang sumpa ng pagkakamali, mauulit at maulit. Sila din yung kanilang pagtanda, ganun din ang gagawin ng kanilang mga anak sa kanila. O di ba napakasama po? But anyway, ibigay ko sa inyo muna yung interview para maitama natin yung mga maling paniwala, maling turo, mga kababayan. Nag-ugat kasi ito po na mga isyong ito doon sa naging proposed law, bill passed by Senator Ping Lacson na dapat ipinalize yung mga anak na pinabayaan yung kanilang mga magulang na matanda na, ginutom, inabando na.
Doon ito nag-ugat mga kababayan. So sari-sari mga reactions. May kontra, may pabor. So naitanong ito kay Joey Marquez mga kababayan na dati ding mayor, vice mayor, naging mayor, basketballista hasta actor, comedian. So sabi dito, naging mainit na usapin. Kamakailan lang ang issue tungkol sa pagbibigay suporta at pag-alaga ng mga anak sa kanilang magulang. Ngunit para kay actor-comedian Joey Marquez, hindi naman responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Matatandaan na July nang muling inihain ang panukalang batas na nagpapataw ng parusa sa mga anak na hindi sinusuportahan o magpapabaya ng kanilang mga magulang. Nakasaad sa naturang panukala na ang mga magulang na hindi na kayang tustusan ang sarili mula sa sariling kita o ari-arian o naging baldado ay di dapat bigyan suporta ng kanilang mga anak. Mali, hindi dapat. Dapat bigyan ng suporta ng kanilang mga anak. Ngayon, sabi rito sa balita, sa pagbisita ni Joey sa Fast Talk with Boy Abonda, nitong Miyerkules, sinagot niya ang mga tanong ni King of Talk, Boy Abonda, kung may responsibilidad ba ang mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Sagot ni Joey, para sa akin wala Kasi bilang magulang, ako kasi hindi ko tinuring na investment ang mga anak ko. Tinuring ko siyang responsibilidad na kailangang gawin ko lahat para sa magandang future nila. Pagpapatuloy ni Joey, kahit magtagumpay ang mga anak niya sa buhay at sumikat sa kanilang larangan, hindi umano siya makikitira sa kanila at sinabing may pride pa rin siya bilang isang magulang. Paalala lang umano niya sa kanyang mga anak, basta sinasabi ko lang sa kanila, do best in life and be successful, and that's more than enough. Yun na ang kaligayahan ko. Sa kanya kasi po, mga kababayan, kaya niya kasi mayaman siya, nakaipon, may mga investments. Pwede siya mga kababayan na kumuha ng mga katulong, swelduhan. Pwede siya mag-hire ng nurse, private nurse, para mag-alaga sa kanyang pagtanda. Yun ang ginagawa sa ibang bansa kasi yung mga anak busy din, pero hindi nangangahulugan. Naturuan natin yung ating mga anak na wala nang paki, lalo pat doon sa mga magulang na medyo hindi kagaya niya na financially stable. Tama po mga kababayan? Kasi yun ang ako pabor doon po sa proposal ni Ping Lacson. Kasi kawawa po, ang dami nating nakikita na mga matatanda, naging mga pulubi na. Pag tinanong natin kung nasaan yung mga anak, kung may pamilya pa, kaya lang inabandon. Kung ano yung mga problema nila within the family, hindi natin alam. Pero sa totoo lang po, masama na mismong magulang mo, sabihin pa na nag-away kayo, hindi mo nagustuhan. Mayroon pa ring responsibility yung mga anak sa kanilang mga magulang. Yan ang turo ng Bible po. Kaya ito sinishare ko sa inyo, kahit kontrahin ninyo. In fact, nakapalaman siya mga kababayan sa 10 utos. The 5th commandment. The 5th commandment found in Exodus 20:12 specifically commands, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Hindi po magkakamali, alangan man mas mali yung iniutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung mismong naglalang sa atin. Di ba? Mas magaling na tayo sa lumalang sa atin. Our Creator God. Di ba po? Honoring your father and mother is a commandment found in both the Old and New Testaments of the Bible, emphasizing the importance of respect and reverence for parents. This includes showing them respect, accepting their authority, obeying them, and appreciating them. It is seen as a way to honor God and is often linked to blessings, including a long and prosperous life. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya tingnan ninyo yung mga masunurin sa magulang. Ang Bible kasi po, sa totoo lang, balanse siya. Yung magulang ay utos din sa mga magulang para sa kanilang mga anak. Ano ang utos? Yan po, sa Ephesians 6, verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged.
This emphasizes the importance of avoiding actions that could lead children to resentment or despair. This is not just about avoiding physical anger, but also emotional and psychological provocation. Instead, parents are encouraged to nurture their children with love, discipline, and instruction that fosters growth and discourages discouragement. Balansi po ang turo. Ang turo ng Diyos sa atin sa commandment, 5th commandment mismo, 10 utos, pang-5 utos, honor thy father and thy mother. Sa pag-honor natin, kasama doon yung support, lalo sa panahon na matatanda na sila. Kasi, pag hindi mo sinupport ang iyong magulang sa panahon na sila matanda na, ang ibig sabihin niyan, hindi mo ino-honor, hindi mo nire-respeto, malinaw yon. At pag hindi mo yan ginawa na nire-respeto yung magulang mo, nakita yan ng mga anak mo, yan din ang gagawin nila sa'yo. Magiging cycle ng revenge. It will be a cycle of revenge and a curse sa inyong pamilya. Nakadikit na po yung sumpa. Kasi sasabihin ng anak mo, bakit kita iso-support? Hindi mo nga niya ginawa sa nanay mo, sa tatay mo. Usually mga kababayan, yung mga apo, mas close sa mga lola at lolo. Di ba? Kaya kung ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, yun ang nakikita sa iyo. Yung mga anak mo, kahit hindi yun nagsasalita, masama ang loob niyan sa inyo. At malamang sa malamang, pagtanda ninyo, yun din ang gagawin ng anak ninyo sa inyo. Kasi nakikita kung ano ang tinanim yun ang aanihin eh. What you sow, you reap. Iyon ang nakatanim sa isip ng inyong mga anak. Kaya iyon din ang gagawin ng inyong mga anak sa inyo. Kawawa ang inyong lahi. Magiging sumpa ang mali na paniwala at maling katuruan na inyo pong pinaniwalaan. Kaya kailangan i-break natin itong mga maling paniwala na atin pong nababasa. Yun ang rason kung bakit ito natin ay ginagawa dito sa ating podcast, Life with Dan TM, at i-share po ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, sa inyong mga anak, na ito ang tama na dapat sinusundan natin. Hindi yung mga tulad ng sinasabi ni Joey Marquez. Kaya nang nabasa natin ito, sabi ko, kailangan pag-usapan natin ito dito. So sa magulang, kailangan wag nating ipoprovoke yung ating mga anak na magalit. Do not provoke your children to anger, lest they become discouraged. Turuan ng mabuting ng tamang instruction para lumaki sila na mabuti. Palakihin sa pagmamahal, pero hindi pagpaabusuhin. Tulad ng ginawa ni Digong sa kanyang mga anak. Nakita ninyo? Natingala kay Digong yung pagiging barumbado. Yung mga anak niya, mga barumbado rin. You see? Sabi dito, honoring your father and mother is a commandment found in both the Old Testament and New Testaments of the Bible, emphasizing the importance of respect and reverence for parents. This includes showing them respect, accepting their authority, obeying them, and appreciating them. It is a way to honor God and is often linked to blessings including long and prosperous life. Nakita ninyo yung mga anak na may respeto sa magulang, sumusunod sa mga guidance. Kasi sa totoo lang po, siyempre tayo mga magulang, pagdating sa experience is the best teacher eh. Lagi tayo lamang pagdating sa experience sa ating mga anak. Kasi matanda na tayo. Alam natin yung mga bagay based sa ating mga encounters sa buhay, sa pakikitungo, halimbawa, sa kapwa, halimbawa sa trabaho. Marami na tayo mga experience, encounters sa ibang mga ugali. So pag nakikinig tayo sa mga advice ng ating mga magulang, ako nga ngayon ko lang na-realize, ang daming mga magagandang advice yung aking magulang na hindi ko man pinakikinggan noon. Matigas din yung ulo ko. Normal yon sa mga anak eh. Pero ngayon ko na-realize, sabi ko tama pala yung paghigpit sa akin ng aking nanay at tatay ko. Kung hindi ako inigpitan, siguro hindi ako nagdesider. Ano ngayon nagdesider sa Tagalog? Siguro happy-go-lucky lang ako. Pero dahil sa disiplina at paghigpit ng aking magulang, yun ang naghubog sa akin, sa aking pagkatao. Kaya tayo maingat po.
Kaya tayo naging masinop. Kasi ang buhay, hindi po madali ang mabuhay. Di ba po? Life is a struggle, sabi nga ng matatanda. Kung madali kang sumuko sa mga trials ng buhay, lalo ngayon mga kababayan, yung ating mga kabataan, madaling ma-discourage, madaling sumuko. So kailangan talaga ng guidance ng mga magulang na naka-experience ng mabibigat na pasanin sa buhay. Diba? Kaya tama yung kasabihang matanda. Experience is the best teacher. Kaya pag nakikinig tayo sa wisdom ng mga matatanda, ng mga magulang, marami tayong natututunan. At na-avoid natin yung mga problema. Kaya laging may blessing siya. Tama ito na sinasabi sa Bible. It is seen as a way to honor God and is often linked to blessings including long and prosperous life. Mahabang buhay kasi hindi ka napahamak. Prosperous life kasi nandyan ang advice ng mga magulang. Most parents po, very observant sila. Kaya yun ang ginagawa natin. Ako sa mga anak ko, laging ako ganon. May paalala palagi. Pakinggan man ako, hindi ako pakinggan, at least nagpaalala. Di ba? So sabi dito, ano ang kahulugan ng honor? To honor means to regard with great respect, esteem, and reverence. It involves recognizing the authority God has given parents, especially while children are young, in valuing their guidance. It also means showing respect through words in action, even when it may be difficult. When parents get older, honoring them may involve providing practical support and care. Practical support and care. Kasi hindi na nila kaya. Dapat, kung gaano ka inalagaan nung ikaw ay bata pa, ganon din yung iyong pag-alaga sa iyong mga magulang pag sila ay matanda na. Tama po. Pag hindi mo yun ginawa, may sumpa. Babalik yon sa sarili mo. Yung mga anak mo, pag ikaw ay may pamilya na, this is a reminder sa mga anak na walang respeto, inaabandon na yung kanilang mga magulang. Siguradong yun ang gagawin din ng mga anak ninyo pag may pamilya na kayo, nagkaanak. Gagantian kayo ng inyong mga anak kasi sasabihin ng mga anak ninyo, yun nga din ang ginawa mo sa magulang mo, kay lola, kay lolo. Bakit niya? Inalagaan mo si lolo, si lola. Di ba hindi? Pinabayaan mo. Kung ano ang itinanim, yun ang itinanim mo eh. Yun ang inyong aanihin. And that is also biblical. What you sow, you reap. Yan po, Galatians 6:7-9. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang tinanim mo, yon ang aanihin mo. So yon ang tatanim sa isipan ng inyong mga anak. Yon ang natingala eh. Tiloloan niya, inabandona mo. Bakit niya? Pinasyalan mo man lang, pinuntahan mo, abang mahina na sila. Binigyan mo man lang ng pagkain, ng support, ng pera. Di ba niya hindi? So anong asahan mo sa amin? What you sow, you reap. So iiyak-iyak kayo ngayon kasi ginantian ka ng anak mo sa ginawa mo sa tatay mo at sa nanay mo. Kaya tigilan ninyo ang mga ganyang pag-uugali tulad ng pananaw ni Joey Marquez. Mabuti si Joey Marquez, may pera siya. What if maubos yung pera niya? Paninindigan niya yung kanyang because of pride. Makikitira na lang daw siya, titira na lang siya sa kalsada. That is, very, very sad to think. Di ba po? Nakakalungkot. Pero kung yan ang choice niya, di wala man tayong magagawa. Yan ang paniwala niya eh. Wala tayong magagawa. Ang objective natin sa pag-discuss nito, mga kababayan, na wag nang pamarisan yung ganyang uri ng pananaw. Di ba? Kasi madadamay pa kayo. Madadamay kayo sa maling paniwala at consequences ng maling paniwala na kasumpa-sumpa. Di ba? Turuan natin ng tama ng ating mga anak. Ngayon, how to honor parents, sabi rito. Yung pagrespeto. In words, in actions, and attitude. Obedience, while obedience may be more applicable to younger children, respecting parental authority is important throughout life. Appreciation, express gratitude for their sacrifices, guidance, and love. Support,
Provide practical assistance when needed, especially as parents age. Then forgiveness. Be willing to forgive parents for any perceived wrongs, just as you would hope to be forgiven. Kaya ako, mga kababayan, may mga lahat man siguro tayo, nakapagsagot-sagot sa magulang, nakapagsagot-sagot din po ako. Galit din ako sa magulang ko. Kasi ang akala ko, lahat na lang ikako, mali yung aking ginagawa. May resentment sa akin. Pero nang tumanda na sila, mga kababayan, naisip ko, hindi ako magiging ako kung wala sila. Di ba? Sila yung ginamit ng ating Panginoon para maging tao tayo. So dapat yung ating utang na loob sa kanila, tatanawin natin habang buhay. Dapat. Kung may mga mali, dapat matuto tayong magpatawad. Ako may mga mali sa aking magulang, humingi ako ng patawad sa kanila. Nang simula, mga kababayan, sa totoo lang, gumaan yung aming buhay. Kasi nasa Bible siya. Ang pag-honor sa magulang, may kaakibat na blessings po. And long life. Di ba? At yung mga paniwala natin, pagmamalabi sa atin ng ating magulang, saktan tayo, matuto tayo magpatawad. Di ba? Kasi pag hindi tayo natutong magpatawad sa ating mga magulang, karga-karga ninyo ang bigat. Ang hirap maglakad, may kargang pabigat. Hindi magiging mabilis ang ating journey para sa patungo sa ating tagumpay. Ganun po eh. Kailangang i-unload natin yan lahat. Subukan po ninyo. Magiging magaan ang inyo pong journey sa buhay. Pag yung lahat nating mga karga-kargang pabigat sa buhay, in-unload na natin. So, yun lang po, mga kababayan, ang gusto kong i-share sa inyo. Sana makatulong para gumaan ang inyong pakiramdam. Di ba? O ngayon, yung gusto po na mag-business po nito, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mag-message na lang po kayo sa amin. Gusto magnegosyo, gusto nitong mag-consume. Napaka-healthy drink po ito, mga kababayan. Maganda ito sa mga cancer patients. Ito yung iniinom ng cancer survivor po na si Maritone Fernandez. Ang barley kasi po may anti-cancer properties. Pwede rin po ninyong i-message yung aking anak. Pa-orient kung gusto ninyong mag-business nito. Riz Maravillas on FB. So, lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.